Ito, panoorin natin kung paano nila ito ginawa 'tong script na ito, eh. Sa tingin ko, halos 100% na isa itong script para i-discredit, i-demolition itong si VP Sara. Isa ito sa mga ano, eh. Kasi kung napansin ninyo in the past, 'di ba, like the confidential fund and, yung mga yung sunod-sunod na banat nila kay VP Sara, madalang siyang sumagot, eh. Eto nga lang yung sumagot siya ba sa confidential fund kung saan sinabi niya ang sino mang tutol sa confidential fund ay traitor sa bansa or hindi niya mahal ang bansa o traitor sa bansa. And, sumunod dito na lang siya sumagot dito sa kasi isang malaking ano 'to, eh, isang alam mong dagok para sa kanya na parang gusto nilang palabasin itong si VP Sara ay nagpapaimportante. Pero obviously, itong video na ito, sa aking pananaw, isa itong, ah, pinagsamang effort na script nung nagvi-video at nung QCPD. Tingnan natin kung bakit. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Magkakabit lang po. VP Sara. Okay, unang-una, police yan. Police officer. Nakita nyo, nakahawak siya ng phone. Nakahawak siya ng phone. Unang-una, kapag merong very important person na e-escortan na dadaan, nakaano na yan, it's organized na prior to the time na dadaan or magpapass through sa isang daanan. For example, ibig sabihin naka-coordinate na yan doon sa vicinity, sa lugar, sa police station, sa police officers, yung mga mag-escort, naka-coordinate na yan ahead, prior of time. Alright? So, hindi po pwede dito yung sinasabi na na fake news sila. Okay? Either sinadya lang talaga nila ito or na fake news. Pero malayo yung na fake news, eh. Paano ka gagalaw sa isang bagay na hindi namang kumpirmado or should I say na wala namang abiso or written na tawag doon, utos or kautusan, written na order na ito sa araw na ito, sa oras na ito, dadaan ang isang pangulo, dadaan ang isang vice president, dadaan ang Supreme Court justice or kung sino mang VIP yan. Pero ito, ang layo pa nung i-escortan. Look, ulitin natin. Tignan nyo Nakapark na dito, nakaharang na yung QCPD. Di ba supposedly hindi naman nakaharang yan? Halimbawa, ibig kong sabihin, halimbawa, ito ang, halimbawa, yan, sulatan lang natin asan na ba yan? Yan. Okay. Halimbawa, ito yung dadaanan. Yan. Crossing yan. Crossing, for example. Papunta doon. Illustrate lang natin. Halimbawa, dito dadaan si VP Sara. Ayan. Papunta dito. Okay? Okay. Halimbawa, yon ang ruta. Hindi naman kailangang harangan mo dito sa gitna. Ayan, harangan mo dyan, i-blockade mo dyan. Para patigilin ang lahat ng daloy. Halimbawa, kung ito yung kanyang ruta, papunta doon,
pwede naman tumuloy yung mga nandito papunta doon. Di ba? Plain and simple. Etong mga nandito, pwede silang dumaan patuloy papunta doon. Habang inaantay, habang wala pa. Okay, ulitin ko. Ngayon, habang wala pa si VP Sara, tuloy-tuloy lang yung daloy. Tuloy lang yung daloy habang wala pa. Wala pa naman di ba? Pero nakaantabay yung mga enforcers natin kung saan. Nung nandito sila, nakaantabay sila dito, nakaantabay lahat. Ngayon, pag malapit na, sa kanila, totally na patigilin ang traffic dito, okay? At yung mga nandito sa likod, ay dadaan na si BP Sara, papunta na doon. Pero kung titignan ninyo, itong video na ito. Tignan nyo itong video na ito. Nakablakid ng matagal. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Nakita ninyo kung paano galit na galit yung nagtatanong. Boss, ano po ito? Boss, ano po ito? Sino po reason? Ano bang tawag doon? Pre-question na yun eh. Kumbaga parang dinidirect niya kung ano yung dapat na isagot ng police officer. Kasi sabi niya, boss, ano ito? Sino po ang dahilan? The mere fact, kung totoo na merong dadaang VIP, hindi mo na yun i-question yung police officer eh. Magtaka ka na lang, mag-aantay ka na lang, mag-aabang ka na lang. Kasi enforcers natin yan eh. Kumbaga, meron tayong respeto sa mga police officers. Hindi ka magwawala dyan na parang road rage na, sino to? Anong dahilan? Sino to? Anong dahilan? Diba? Yung parang ganun. Walang magaganon eh. Pero, eto, masyadong mapangahas ang kanyang tanong. Alam mo yung parang meron kang tropa na kunwari mag-uusap kayo na pupunta kayo sa isang public place tapos kunwari mag-aaway kayo, ang tapang-tapang yung dalawa. Tapos ang hindi alam ng publiko pala, prank nyo lang dalawa yung pinag-usapan ninyo. Ang alam ng dalawa kasi hindi nila kayo kilala, totoong nag-aaway kayo. So, syempre yung mga tao takot na takot, di ba? Parang, uy, grabe naman ang tatapang ng mga to. Parang ganun ang nakikita ko dito. Kasi, why would you question something na ina-apprehend or binablock na kalsada kung alam mo naman na ginagawa ng mga kapulisan yung kanilang trabaho? Ulitin natin. Boss, ano to? Saan galing itong nagtatanong? Bakit naglalakad siya? Saan siya galing? Sa sasakyan ba niya o ano? Yung nakaharang nandito eh. Ayan o. Ayan o. Diyan o. Hindi naman siya galing dito. Okay, ulitin. Boss, ano to? Ano po reason? Boss, ano to? Ano pong reason? Sino po ito? Sino po ito? Tapos sabi, saglit lang po, may dadaan. Ang tagal nila dyan. Saglit, may dadaan, ang tagal nila dyan. Sino? VP. Saglit lang po. VP Sara? So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang po. Dadaan lang. Kukross lang po. Wow! Tapos ang bait ng pulis na nag-i-explain. Parang parang unrealistic sa totoo lang. Kung ikaw yung pulis, and I don't think na ganitong mag-escort sa isang VP. Ang alam kong mag-escort sa isang VP, yung Harley Davidson, yung naka-Haggard, yung Haggard police, yung naka-motor. Hindi ganito. Pwedeng ganito, pero sila lang yung magde-direct ng linya. Pero bakit wala akong nakitang police Haggard dito? Ang bait pa niya, Saglit lang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Alright, sige. Kukross si VP Sara. Okay, galing siya pala dito, sige. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Meron bang ganun?
nagsisigaw ka dyan, nagwawala ka, nag-aamok ka, alam mong ginagawa ng pulis o yung enforcers ang kanilang trabaho. Kaya halatang hindi ito totoo eh. Halatang script ito eh. Sa totoo lang eh. Tigil mo na! Kita nyo naman, oh, walang nagagalit na maliban sa kanya. Pinagsisigawan niya si VP Sara. Si Sara daw dadaan. Itigil daw muna natin kasi nakatigil na nga sila eh. At isa pangalawang concern pa dito, kung totoo man na siya yung dadaan, hindi pwedeng i-disclose ng pulis kung sino yung dadaan. Dapat, kumbaga, on the spot, stop yung flow ng traffic, tapos on the spot na padadaanin kung sino man yan. Dapat on the spot. Kasi kapag nabigyan ng idea yung mga tao na nandyan kung sino, maalala ninyo yung muntik bombahin si VP Sara? Dahil yun ay napag-alaman ahead or prior to the time of arrival, napag-alaman. So, dapat hindi po pwede yung ginagawa ng mamang ito. Doon pa lang, in-stop na ng polis dapat. Diba? How could you disclose na, si VP Sarang dadaan. Paano pag merong mga galit na galit kay VP Sara dyan at aabangan, si VP Sara pala, ito pagkakataon ko na to. Kaya nga ni-stop yung flow because of the security nung VIP or nung tao, si VP Sara. Yung pagsisigaw ka dyan. Kaya halata talaga na ito is a plot to destroy the image of the Vice President. Tuloy pa natin. Tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. May tumawa. Kasi, kumbaga itong mga tao, nagko-comply sila. Walang nagsisigaw. Walang naggagano. Nagko-comply sila. Sabi, nagagawa ng loko-loko tong gagong to. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. Walang nagagalit. Kanina po, ha? Maliban sa kanya, siya lang nagagalit. Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Alright. Sabi niya sa huli? Alright. Ibig bang sabihin ng alright na yun, mission accomplished doon sa plot ninyo? Anong sabi doon? Ang release ng Pantolano. Anong sabi nila? Itong mga police officers daw ay sinibak. Madaling sabihin, pakita nyo nga na talagang sinibak ninyo. Magbigay kayo ng record database na talagang sinibak ninyo. Syempre, pwedeng madaling sabihin yan, madaling yan. Para matanggal sa isip ng tao na ito ay plot story ninyo. Yun lang naman ay iniisip namin na pwedeng ganun ang pangyayari. Kasi kung totoo na ito talaga yung pangyayari, bakit hindi ninyo sinuway? Kumbaga obstruction yung ginagawa nung mamang nagbibideo na yan. At saka pangalawa, bakit hindi nyo na-identify sa amin kung sino yung nagbi-video na yan? So dalawa yung ko naisip, ang tinitingnan ko dito na kailangan yung i-prove yung sinabi nyong sinibak ninyo. Tapos yung nag-take ng video na yan, napakadali. Kung talaga kayo, i-disclose nyo sa amin kung ano yung katauhan nung nag-video na yan. Kasi, tignan nyo kung hindi kasabot dito yung QCPD, itong mga taong ito, kung hindi sila kasabot, dapat alam nila na nasa, di ba? Alam nila na nasa Mindanao yung Vice President. How could you do that? How could you do such an action na hindi ninyo properly coordinated, properly verified, kung nandyan ba talaga yung tao o wala? Nasa Mindanao naman pala Ibig sabihin, kung ganyan, kasabot kayo. Kasabot kayo. Plain and simple, kasabot kayo dito.
Kung hindi, patunayan ninyo na hindi kayo kasabwat.